Sa unang tingin, tila isang payapang liwasan lamang ang makikita sa paligid ng Pinaglabanan Memorial Shrine na matatagpuan sa lungsod ng San Juan. Ngunit, maaaring lingid sa inyong kaalaman mga S-Friend na sa ilalim ng tahimik na lugar na ito ay nakatago pala ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Kamaynilaan, ang malawak at animoy kuwebang El Deposito. Ang El Deposito ay isang malaking imbakan ng tubig na itinayo mula sa volcanic tuff, isang uri ng batong nabuo mula sa pinong materyales na iniluwa dahil sa pagsabog ng bulkan. Dito iniimbak ang tubig na ibinobomba mula santolan bago ito ipamahagi patungo sa iba't ibang bukal, fountain at hydrant sa Maynila noon. Ayon sa paskil na historical marker, 2 ektarya ang kabuoang lawak nito habang aabot naman sa 100 talampakan ang lalim nito. Ang El Deposito ay bahagi ng mas malawak na Carriedo Waterworks, isang malaking proyektong pang-imprastruktura na idinisenyo ni Genaro Palacios at itinayo mula noong 1878 hanggang sa 1882. Ang water system na ito ay ipinangalan kay Francisco Carriedo y Peredo na isang opisyal na Espanyol na noong 1733 ay nagkaloob ng isang malaking donasyon para sa kapakanan ng lungsod ng Maynila, partikular sa pagpo-provide ng malinis at maiinom na supply ng tubig para sa mga mamamayan. Dagdag pang saliksik ng Team Urbex PH, aabot sa 10,000 pesos ang kabuoang halaga na nais niyang i-donate para sa konstruksyon ng water line para sa lungsod noong 1783. Subalit, alam nyo ba mga S-Friend na ang kanyang orihinal na proposal ukol rito ay na-reject noong 1869 kung hindi dahil sa inhinyerong si Genaro Palacios na isa sa mga maituturing na key personalities sa pagdedesenyo at pagtatayo ng San Sebastian Church ang nagpasya na ipatupad ang proyekto ni Carriedo. Nang panahong iyon, napakinabangan ng humigit kumulang sa 300,000 katao sa buong Maynila ang supply ng tubig na nanggagaling sa El Deposito na ayon pa sa datos na ating nakalap ay may kakayahang mag-imbak ng 56,000 cubic meters ng tubig. Ngunit ang kasaysayan ng El Deposito ay hindi lamang natutuon sa pag-iimbak at sa supply ng tubig noon. Sapagkat sa paglipas ng panahon, ang naturang istruktura ay naging saksi rin sa madilim na bahagi ng Maynila. Sinasabing drainain ang lahat ng reserbang tubig mula dito upang gawing imbakan ng armas o armory noong panahon ng mga Amerikano at kalaunan sa ilalim ng mga Hapones. Sa katunayan din mga S-Friend, naging ospital din pala ito para sa mga pasyenteng may tuberculosis hanggang sa nagsilbing firing range.
Ito pa siya, di ba? Oh. Pag kulangan namin doon, mapapansin niyo po sa magkabilang side, meron po yung naka-open na numbers. Magkabila po din is meron po 25. Pero hindi na po kasi natin pwedeng puntahan yung sa may dulo. Dulo, Yun po yung naging palatandaan po nung ginawa po itong ibakan ng bala ng mga armas ng mga Hapon. Yung mga numbers. Yes po. Then sa taas po, meron po tayo mga air vent. Yun po yung nilagay para po hindi po maglumot yung mga tubig. Tsaka mas nagkakaroon po ng hangin kahit Okay. paano. Ano yung hagdan? Ano yan for in case of emergency. Okay. Kala ko ano pa rin. Ito po mga original na ano pa rin ito, itong mga square. Bali ako, yan po talaga siya ngayon. Yan ang itsura talaga. Nilinis na lang. Tapos meron din po kayo mapapansin dyan, may mga nakaukit po na pangalan or mga shapes po. Oh. Na iniinala pong inukit po yun ng mga taong nagtago po dito ng panahon ng war. Mga original na yan. Opo. Yan na po talaga siya. Diba may mga parang mga nakaukit po. Oo nga. Kita mo yung mga nakaukit na names. Baka mahulog yung cellphone mo. Siya. And pangalan po ang tago. Ay, oo nga. Halatang sulat nga ng ano, yung matagal ng panahon. Grabe. Kaya lang ano, ganda. Ah, sige. Sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bansa, hindi maitatatwang ang espasyong ito sa ilalim ng lupa ay naging saksi sa pagbabago ng lipunan, pamahalaan at buhay ng mga Pilipino. Bukod pa rito mga S-Friend, ang pagtatalaga sa naturang lugar kabilang ang pinaglabanan na nasa ibabaw nito bilang National Shrine na pinasinayaan noong 1973. Sa ngayon, binibigyang buhay ng Museo El Deposito ang kuwento ng nakatagong imbakan ng tubig at ang buong kasaysayan ng Carriedo Waterworks. Layunin ng naturang museo na ipakita kung gaano kahalaga ang tubig bilang isang likas na yaman at sa kung paano din naging bahagi ng kasaysayan ang mga taong naglaan ng kanilang kaalaman, panahon at pagsisikap upang maging mas madali ang pag-access ng karaniwang Pilipino sa malinis at maiinom na tubig. Sa loob ng museo mga S-Friend ay matatagpuan ang 3 pangunahing galleries na naglalahad ng kasaysayan ng lugar sa pamamagitan ng mga recovered artifacts mula sa mismong site,
mga scale model, researched maps, at mga interactive na materials. Bukod pa rito, ang tatlong galleries ng museo ay Gallery 1, Life Before the Waterworks. Dito sa galleryng ito, inilalahad ang kalagayan ng pamumuhay bago magkaroon ng organisadong sistema ng patubig. Ipinapakita rin dito mga S-friend kung paano kumukuha at gumagamit ng tubig ang mga tao bago na itatag ang malawakang infrastruktura na naghatid nito sa mga komunidad. So, yan po yung parang chiller or refrigerator dati na kayang palamigin yung tubig. Ito naman po, ang tawag po sa kanila is Aguador. Sila po yung nag-deliver ng water from source to households. Bale, dati po ang source lang po ng tubig is sa ilog, sapa, or bukal. So, ang presyo din po ng tubig dati is depende kung saan kinukuha yung tubig. For example po, sa Pasig River, ang presyo lang po nito ay nasa 2.50 cents. And kapag naman po sa mas malinis na source, Yung isang ganito po, yes po, yung ganyan po. 2 point ano. Okay. And kapag naman po sa mas malinis na source, which is for example dito sa San Juan, may nakitaan silang bukal which is mas malinis. So, ang presyo po is nasa 12.50 cents. So, mas Ito siya. mahal. Yes po. And mas mahal din po yung tubig kapag kaginit. So, ito naman po is stone filter. Filter din po siya. Same silang Yung ganon. Yes po. Ang pinagkaiba lang ito, hindi na siya ginagamitan ng sand or charcoal. Isang buong filter na lang siya. And replica siya from Rizal family. So, nilalagay po yung tubig dito and unti-unting lumalabas dito sa... Ito naman po yung water filter. Ito po is nakamix po yung charcoal and sand. Dito naman po is naka-layered siya. Sa ilalim po niyan meron pong tela, tsaka po yung manipis na parang kahoy. Doon po nag-filter yung water. Na-invento po yan nung panahon na nauso po yung sakit na cholera. Okay, okay. Bale, kahit po meron pong water filter na na-invento nun, ina-advise pa rin po na pakuluan nila yung tubig ng 30 minutes at palamigin para po masigurado yung kalinisan. Ang filter ano, Opo. charcoal, tapos sand. Tapos ito po ulit ma'am, ano po ito? Ganon din po siya, pero nakamix Halo na po lang. siya. Opo. Habang sa Gallery 2, The Carriedo Waterworks. Dito matutunghayan ang kasaysayan ng sistema ng patubigang Carriedo, ang malaking sistemang idinisenyo upang makapaghatid ng tubig sa Maynila. Sa pamamagitan ng mga modelo at interactive materials, mas mauunawaan kung paano gumana ang isang mahalagang infrastruktura na nagsilbi sa mga mamamayan noong panahon ng mga Espanyol, at ito ay ang Carriedo Waterworks. Francisco Carriedo y Peredo. Isa po siyang Spanish businessman na dumating dito sa Manila noong 1722. Dito po siya nanirahan at nakita po niya na mahirap po yung supply ng tubig nung panahon na yun. Dahil yung supply po ng tubig nun ay nakukuha lamang po sa ilog, sapa at saka po sa tubig ulan. Noong 1733 po, nag-donate po siya ng 10,000 pesos sa Ayuntamiento de Manila para po makapagpagawa po ng supply ng tubig or waterworks. Subalit, hindi po yun sapat para makapagpatayo nga po ng supply ng tubig. Umabot po ng 150 years bago po na isagawa yung kagustuhan niya na magkaroon po ng waterworks sa Manila. Nagkaroon lang po siya ng mga kondisyon na gagamitin lang po yung dinonate niya na 10,000 para po sa pagpapatayo ng sistemang pantubig sa Maynila, pagpapatayo po ng mga fountain at pagbibigay ng supply ng tubig sa mga kumbento.
dito po tayo sa kabila. Ito po yung Carriedo Fountain. Ginawa po siya para po sa pagkilala sa ginawa po ni Carriedo. Noong 1880 po, tinayo po siya sa Sampaloc, Manila. Then noong 1882, doon naman po nangyari yung inauguration sa kanya. Noong 1973 po, binawasan po yung paligid na sakop ng Carriedo Fountain. Dahil dumadami na po yung mga establishmento na tinatayo around po dun sa Carriedo Fountain. Then, noong 1976 po, inilihad po siyang ilipat sa Paco, Manila. Subalit, hindi po siya naaprubahan. Subalit, nagkaroon po ng replika na inilagay po sa Balara, Quezon City, na hanggang ngayon nandun po. Bali, yung original po natin na Carriedo Fountain is inilipat po siya sa Santa Cruz, Manila. Kung saan po nakalocate yung street na pinangalan kay Carriedo, which is yung Carriedo Street po. Correct. So, uniform lahat ng design ng fountain niya. Actually po, yung pong fountain na yan is ginagamit po talaga siya para po mag-symbolize ng waterworks. Kahit po sa iba't ibang bansa po, kagaya po ng Singapore, meron din po silang ganyang klase ng fountain na halos kapareha din po ng disenyo niya. Dahil waterworks nga po yung sinisimbolize niya. Tapos lahat po ng lumalabas dito, as in kahit pwedeng salupin lang, iinumin na ng mga tao nun. Opo, noong panahon niya. Bukod po sa Carriedo Fountain, meron po tayo dito sa kabila. Ito po, coins po siya, tsaka stamps. Yan po ay ginawa lang po bilang commemoration lang po. Nagsilbing gripo po nila nung panahon na yon. And nasa 390 plus lang po yung dinistribute nila sa Manila. Na meron lang po mga stations na pinagtayuan kung saan pwede po silang kumuha ng supply ng tubig. Sa gilid po niyan, meron pong parang bukasan po, parang sa poso po. Pag ito po, pag lion po yung disenyo niya, ibig sabihin po for cleaning and out fire siya. Pag naman po isda, pwede po siyang inumin. Okay. So, may mga ganitong design. Yes po. Bali, ito po is original po ito. Ito. Opo, Ito po. Ay, model na lang po siya or replica. Ito po yung unang plano po na nabuo. Subalit hindi po siya na-aprobahan dahil nga po lindulin at bagyuhin po yung Pilipinas. Yung sinaalang-alang po nila yung kaligtasan. Dahil nga po, ito pong plano na to ay merong aqueduct or yung tulay po ng mga tubig at kinakailangan po ng madaming tubo na i-install para po makapag-provide ng water noon. At kinakailangan din po ng 2.2 million para po maisagawa siya, which is nung panahon na po yun is sobrang malaki na po yung 2.2 million para sa kanila. Tapos ito po si Manila? Yes po, yan lang po yung part ng Manila dati. Bale, yung kalakihan po ng Manila nun is part po ng Intramuros lang talaga. Correct. Ito siya. And the Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Ito naman po yung plano na na-approve. Dinisenyo po siya ni Genaro Palacio. In-approve naman siya ni Governor General Domingo de Moriones. Dito po yung Marikina River. Siya po yung naging main water source nun. Naglagay po sila ng mga machines dyan para po papunta ng tubig dito sa El Deposito. And by gravity po, dahil nga ang San Juan po ay nasa taas, doon po sila nakapag-provide ng tubig dito sa buong Manila. So parang hill ang datingan ng San Juan noon. Opo. Bali, ang San Juan po kasi is nasa taas po. So, yung water source po, madali lang po makapag-provide ng tubig pa Maynila. Hindi na po masyadong kinakailangan po ng mga makina din po. Ito pong Polvorin. Ano pong part na siya ngayon? Ano na siya ngayon? Elementary school po. Dahil hindi po kasi siya na-preserve din po. Kasi malaki po yung na-damage nung panahon po ng war. Ang El Polvorin po kasi is, imbakan po siya ng mga armas. Armas. Ito siya. Ito lang siya. Parang meron na lang po ata silang parang statue. Plateau where El Deposito was constructed has an area of 50,000 square meters and is composed of compact volcanic tuff.
a strong material that could withstand strong earthquakes. The area was dug to build two big underground galleries that served as water reservoirs connected to one another. It measures 6 meters in height, 3 meters in width, and is surrounded by slanted walls made of adobe and hydraulic cement. So kung makita niyo po yung park dito, yan po yung mismong park na nandun. Nasa ilalim po niya yung mismong water reservoir or yung El Deposito. Nasa 5 hectares po siya. So yung park na yan, hindi po siya pwedeng galawin or patayuan ng kahit ano kasi nasa baba po yung value. And kaya din pong makapuno ng El Deposito ng 56,000 cubic meter ng water and kayang mag-supply ng 300,000 na tao, which is yung populasyon dati. So ayun po yung San Juan City. Kasama na ang mga Kastila dun sa population na yon dati. And yung Museo ng Katipunan, and nandito po tayo sa White Bill. So ito lang po yung Bukana, yung inopen. Yes po, yung sa... Pero talagang ang laki pa pala niya. Yes po. May walkway lang talaga na pwede nating puntahan kasi pinag-aaralan pa lang yung buo. Ito po yung timeline po ng nangyari po dito sa El Deposito. Bali, ng 1896 po, dun po nangyari yung labanan ng San Juan del Monte. Which is, ayun nga po, dito po sila nagkaroon ng war and tinarget po talaga nila yung El Deposito at saka yung El Polvorin. Dahil nga po, yung El Deposito po ay imbakan ng tubig. Yun po yung pinaka naisip nilang way para po manghina po yung kalaban, sirain po yung supply, nagbibigay ng supply ng tubig. And sumunod naman po yung El Polvorin dahil dun nga po yung imbakan po ng mga armas. Then noong 1898 po, dun po nilusob ng mga revolusyonaryo yung Santolan. Kung saan nakalocate po yung mga makinang nagbibigay ng tubig papunta sa El Deposito. Sa pamamagitan po ni Antonio Montenegre, siya po yung naging dahilan or namuno para po mapasakamayos ng mga Pilipino yung pagpapatakbo ng El Deposito. Pero hindi po nagtagal nangyari naman po yung Filipino and American War, which is sobrang naapektuhan po yung El Deposito. So, sa paglipas po ng panahon, noong 1908 po, doon naman po na-discover yung Wawa Dam, kung saan yung Wawa Dam po yung ginamit nilang main water source noon para makapag-supply po ng tubig sa mga Cayedos nung panahon na yun dahil nga po hindi na po kayang mag-function ng El Deposito. Then, yung El Deposito po, yung ibabaw na bahagi niya naging po siya, pasilidad para po sa mga may sakit na tuberculosis. Then, ito po yung larawan po nung underground nung napabayaan na po siya. Dahil nga po, nasira po ng war. Naging paliguan na din po siya ng mga bata noon. 70s? Yes. Ay, grabe. And then, nung around 1940s po, ginamit po ito ng mga Hapon na bilang imbakan ng mga bala. Pero hindi din po sila nagtagal. Umalis din po sila dahil nga po nasira po yung ibabaw na bahagi nito habang isinasagawa po nila yan. Then, noong 1955 po, doon na po nabuo yung Nawasa. Doon na po sa ilalim po ng batas ng Pilipinas. Yung mga waterworks po or supply ng tubig, sa Nawasa na po tinurn over. Yung San Juan Shrine po, naging tirahan po siya ng mga taong nawalan ng bahay nung panahon ng war. And yung underground naman po is ginawa po siyang pansamantalang imbakan ng mga basura. So, siya naman po si Judge Guillermo B. Guevara. Siya po ay isang leader ng committee, which is yung Pinaglabanan Committee, na ang layunin po ay bigyang pahalaga and buhayin yung Battle of San Juan. So, ito pong monument, yan po yung nasa park. Opo. Ay, nung 1990s naman po, ginawa ding firing range yung El Deposito, ngunit hindi siya nagtagal. Ayun. At noong 2015 po, ganito pa yung itsura ng El Deposito. Sobrang daming lupa and basura. Tas daanan pa po pala yan Yes. dati. Parang estero na ang dating ganun. Noong 2000 po, yun po yung picture ng sa side. Grabe. Daming pinagbago.
Ay, noong 2016 Pinapabaya. po sila nagsimulang pag-aralan po yung El Deposito, which is yung nagsagawa po is yung UP Archaeological Studies. Yan, noong 2018 po na nilinis yung sa El Deposito. Ito na yung... Yes. And noong 2018 naman po itinayo itong museum. So, kailan lang siya. At pinakahuli ay ang Gallery 3, ang National Shrine o pambansang dambana. Dito sa huling gallery, nakatuon naman ang kasaysayan ng Pinaglabanan Memorial Shrine at nakatuon sa kahalagahan nito bilang isang lugar ng paggunita o pag-alala sa nakaraan ng bansa. Sa taas is ginamit po ng World War II. Ito po yung gamit. Nahukay din siya. Yes po. Bali, ito pong sa kabila is gamit po ng mga Pilipino. Ito na po yon. Apo. Yan po. So may butas talaga siya. Paano po yun? Talagang may butas? O Parang binutasan na siya? Ganyan na po siya nung nakuha po talaga. Meaning, Bali, gawa po siya sa cast iron po. ito na yung mga bala po ano? Apo. Grabe. Ito rin, part ba ito ma'am ng ano, yung parang syempre 'di ba pinag-imbakan ng ano yung Apo. El Deposito. So baka ito na nga yung mga natira doon. Yan naman po is yung mga pictures lang po ng mga aqueduct po. Parang pareho lang ng pagkakaarko. Opo. Sa katunayan mga S-Friend, una na nating naitampok ang lugar na ito sa ating historical exploration mula Pinaglabanan Shrine hanggang sa Museo ng Katipunan. Check the links na mga nasabing episode upang inyo rin pong mabalikan at mapanood dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. Kung hindi man sa description section, maaaring mahanap ang mga blue links sa comment section or sa cards at end screens. Kaya panoorin hanggang dulo ng episode na ito. Sa kabuuan, ang Museo El Deposito ay hindi lamang isang museo sa ilalim ng lupa. Ito ngayon ay nagsisilbing isang paalala na ang kasaysayan ay hindi palaging matatagpuan sa malalaking gusali o kaya naman ay mga monumento. Minsan, nakatago ito sa ilalim ng lupang atin mismong nilalakaran. Sa mga lumang lagusan, imbakan at infrastrukturang minsang nagsilbi sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang buong lungsod. Partikular sa panahon na wala pa tayo sa ibabaw ng kalupaang ito. Mga istruktura na marapat na pahalagahan sapagkat isa itong malaking bahagi sa paghubog ng modernong Maynila. Istrukturang marapat ding pangalagaan para sa susunod na henerasyon at ng kanilang hindi malimutan. At speaking ng malimutan, huwag kalimutan na i-like at i-follow ang Facebook page natin at mag-subscribe din dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. Once again, maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng episode na ito, lalong-lalo na sa pag-share ng ating videong ito mga S-Friend. Tutok ka lamang dito sa channel at abangan ang mga susunod pa nating mga exploration at mga historical episodes.